May isang alamat na naikwento sa akin nang minsang mapadpad daw ang ilang Kastila sa isang lugar na abutan nila ang ilan sa mga ninuno natin na gumagapang-gapang sa mga halaman. Palibhasa, bago-bago pa lang nung panahong yon na sinasakop ng mga dayuhang Kastila ang ating bansa, tinanong nila ang mga ninuno sa wikang Espanyol kung ano ang pangalan ng lugar na yon. Ang sagot daw ay gumagapang-gapang kami sa pag-aakalang ang tinatanong ng mga dayuhan ay kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya, nang pinangalanan na daw ng mga Kastila ang lugar, tinawag nila itong Pueblo Gapang, na ngayon ay mas kilala na bilang Lungsod ng Gapang. Ano man ang katotohanan sa alamat na ito at sa maraming kwentong bayan na nagpasalin-salin na sa maraming panahon, ang dakong ito sa kasalukuyan ay umuugit pa ng kasaysayan at marami pang kwento ng sakripisyo, ng pagsusumikap at pagtatsaga, ng kabayanihan at kagitingan, ng pagsulong at pag-unlad. Hindi lamang ito isang lungsod na maunlad ngayon, kundi isang dako na hitik sa kasaysayan at kultura ng ating lahi. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan po ninyong muli ang landmark sa paglalakbay namin dito sa makasaysayang lungsod ng Gapan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Tatandaan niyo ang feature natin tungkol sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan, ang Gapan City ay karatig lamang ng bayan na ito. Ibig sabihin, kung ito ay kadikit ng Bulacan, ang Gapan City, ang unang bayan sa pagpasok sa lalawigan ng Nueva Ecija. The city of Gapan is one of the component cities of Nueva Ecija today at masasabing forefront of the national effort para makamit ang panlipunan at pang-ekonomiyang pagsulong at pag-unlad, hindi lamang para sa lungsod, kundi maging para sa buong lalawigan. Tinatawag na footwear capital of the North ang Gapan. Bagamat sa mahabang panahon ay kinakitaan ng mga pagbabago at pag-unlad, ay nananatili pa ring bahagi ng rehiyong pinagmumulan ng pangunahing pagkain ng mga Filipino. Gapan is an inseparable part of the rice granary of the Philippines. Gapan ay nasa southeastern part ng lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay naliligiran ng San Miguel, Bulacan, ng mga munisipalidad ng San Isidro at San Leonardo at ng mga bayan ng Peñaranda at General Piño. Ang lungsod ay binubuo ng 23 barangays at ang nasasakupan ng Gapan ay may land area na 18,568 hectares. Ang Gapan ay mahigit kumulang 96 kilometers mula sa Maynila, 19 kilometers mula sa Cabanatuan at 45 kilometers mula sa San Fernando, Pampanga. Ang Gapan ay bahagi ng Central Luzon sa may rehiyon na may malawak na taniman ng palay. Kaya mapapansin na ang lungsod ng Gapan ay may flat terrain. Mula sa gitna pababa sa may kanlurang bahagi ng lungsod at medyo pataas naman going up to the Sierra Madre Mountains sa may bandang silangan naman ng lungsod.
Palibhasa nga ay halos puro palayan ang lupain dito sa Gapan. Ang lupa rito ay medyo may pagkauring luwad o clayish in nature. Mataba at mayamang lupa na akma sa palay production. At maging sa sari-saring agri-crops, root crops, mga gulay at fruit-bearing trees. Gapan's topography is characterized by lowland, which is drained principally by two main rivers. Sinasabing ang pagiging malapit sa tabi ng ilog ng isang lugar ay nangangahulugan na ang lugar na ito ay madaling kakitaan ng mabilis na pagunlad. According to history, most civilizations began along the rivers or along coastal areas. Pwedeng i-attribute ito sa naging pagunlad ng Gapan mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Pampanga River and Malimba River are the two main rivers na malaki ang naitutulong sa lungsod. These rivers are flowing southwest passing through the province of Pampanga. Ang Pampanga River ay ang ikalawa sa pinakamalaking ilog sa Central Luzon na nagsisimula sa may Sierra Madre at dumadaloy sa mga tributaries nito sa Peñaranda River, sa Gapan hanggang sa mga bayan ng Pampanga, patungo sa Manila Bay. Sa yaman ng ilog na ito ay nakabahagi ang lungsod ng Gapan magmula pa noong unang panahon. Kwento pa nga ng mga lolo at lola natin dito sa Gapan na napakasigla raw ng ilog na ito bilang larawan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito. Makikita raw sa ilog na ito noon ang simple na buhay ng mga taga dito sa Gapan. Noon daw ay ang mga kababaihan naglalabas sa pampang, si nanay pukpok ng pukpok sa kanyang palo-palo, di ba? Yan yung mga ginagamit nilang panlaban noon, habang si lola naman tumutulong sa pagbabanlaw ng kanilang mga nilalabhan. Yung mga bata naman nagkakatuwaan at nagbababad sa paliligo sa ilog, habang si tatang naman ay pumupunta sa gawi doon para naman paliguan ang kanyang kalabaw. Ganun lang kasimple ang buhay nila dito noon. Nung panahon kasi ng Kastila, ang pinaka main highway is not really karsada kundi ilog. Dumadaan kasi sa San Isidro yung Pampanga River. Ang Gapan during that time ay looban. You have to pass through a tributary ng Pampanga River, ang tawag nila nung araw Rio de Gapan, pero Peñaranda River ngayon, para makarating ka sa Gapan. So kung magta-travel ka from Manila, lusot ka ng Candaba, pasok ka ng Pampanga River, tawid ng Pampanga, pasok ka ng Nueva Ecija, daan ka ng San Isidro, all the way to the north na yan. Ang Gapan bilang isang lungsod na masasabing isa sa mga lugar dito sa Nueva Ecija na maraming tao, bukod sa mga dito naninirahan ay marami rin ang dumarayo mula sa karatig bayan para mamili at mangalakal. Ang populasyon ng Gapan sa kasalukuyang census at projection ay umaabot sa 120,718 at ang barangay Mangino ang sinasabing may pinakamaraming naninirahan. Batay sa census ng local government, mahigit 34% ang naninirahan sa urban areas, samantalang mahigit sa 60% ang hanggang ngayon ay naninirahan pa sa mga rural areas. Agriculture contributed the highest in the city employment rate. Pangalawa lang ang nasa trade sector. Kasunod ang mga nasa services sector at ang manufacturing and agribusiness ang ikaapat sa pangunahing hanap buhay ng mga taga-Gapan. Halos 40% ng total land area ng lungsod ay devoted to agriculture. Walang dako dito sa Gapan na kapag inilinga mo ang iyong paningin ay hindi ka makakakita ng bukirin. The average size of a farm cultivated by a farmer here in Gapan is 2.45 hectares.
The city produces different kinds of vegetables which accumulate to 300 metric tons a year. Sa dami ng inaani dito sa Gapan ay marami ang nakikinabang, hindi lamang ang mga taga rito sa lungsod kundi maging ang mga nasa karatig bayan at probinsya. At dahil nga sa agricultural ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito, matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Gapan ang ilan sa mga post-harvest facilities tulad ng rice mill, warehouses, dealer at distributors ng mga hand tractor, thresher, solar dryers, mechanical dryers, kiskisan at motor pumps na ginagamit sa irigasyon at patubig. Nakadaragdag ang mga pasilidad na ito sa agricultural development ng lungsod. Bukod sa agricultural, meron ding ilang alternative means of livelihood ang mga taga-Gapan. Isa na rito ang pag-aalaga ng hayop, ang livestock and poultry industry na maaaring sa bakuran man o maging sa malalaking commercial farms. The city has a total of 16 large-scale poultry and piggery. Bukod sa paghahayupan, ang Gapan ay umaani rin ng iba't ibang uri ng isdang tabang o inland fishes mula sa mga palaisdaan. Marami sa ating mga kababayan ay naging hanap buhay na ang pagmimintini ng mga palaisdaan. Ang fresh na tilapia, pag tumatalon-talon na ganyan, yan ang masarap iihaw o kaya iprito. Napakasarap niyan. O kuya, measure natin? Dito sa Gapan, pag bibili ka ng tilapia, hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga palengke o kaya sa mga supermarket sa mall. Kasi meron ditong isang lugar na kilalang kilala na bilihan ng tilapia, fresh tilapia na talagang super sarap. Dito mo lang yan mabibili sa Gapan. Ngayon lang nga ako actually nakakita ng ganito na para may mga pond. Tapos direct from it, pinukuha yung tilapia and then i-measure ko ilang kilo, yun, bili ka na. Pwede mo na iihaw, pwede mo na iprito. Fresh na fresh pa, di ba? Siyempre sa isang maunlad na dako, naroon ang isang maayos na pamilyang bayan. Dito sa wet market ng Gapan, matatagpuan ang iba't ibang uri ng paninda at kalakal. Mostly ay ang mga inaning gulay at prutas mula sa mga bukiri ng ating mga kababayan, mga isda mula sa mga palaisdaan, at maging ang mga livestock at poultry products mula sa mga farms. Kung babalikan ang kasaysayan ng Gapan, tulad din ng ibang mga bayan at lungsod, ang Gapan ay naging bahagi rin ng misyon ng Espanya na sakupin ang ating bansa noong ika-16 na siglo. Ang Gapan ay nadiskubre ng mga praile at opisyal ng Kastila noong mga unang taon ng kanilang pananakop. At sa pamamagitan ng pagpilit sa relihiyon at impluwensya ng kanluraning sibilisasyon ay nahimok ang mga ninuno natin na yakapin ang bagong kultura at ugali ng mga dayuhan. Ang Gapan, na-found siya 1595. Tatlong Augustinian friars nag-clear nitong supposed to be forested area. Kinlear ng Augustinian friars, nagtayo ng simbahan dyan. So mas nauna siyang naging parokya kesa sa town. As a town, political subdivision, 1732 ang kanyang first record na natayo ang Gapan, 1732. So, yun. During that time, ang Gapan was so huge, umaabot siya na hanggang Cabanatuan in the north, and Sierra Madre dyan sa east, up to Candaba, Pampanga, and up to San Miguel, Bulacan. Meron ngang kwento nun na ang Gapan used to be part, ala namang Nueva Ecija before, it was Pampanga Kinarve out lang partly up from Pampanga yung Nueva Ecija. So during that time, ang Gapan was part of Pampanga. Sa tala ng kasaysayan, ang Gapan ay isa sa mga unang bayan ng Pampanga noong mga kalagitnaan ng 16th century. Sinimula ng mga opisyal ng Kastila na magtayo na ng mga establishmento, simbahan, presidensya at tahanang residensyal na gawa sa bato, tisa at apog. Di naglaon ay tinawag na nga ang lugar na ito na isang pueblo o bayan.
Gapan was founded in 1595, making it the oldest town in Nueva Ecija and one of the oldest in the Philippines. Isang malaking pueblo, halos sakop ng Gapan ang malawak na area ng Central Luzon. Ang kabanatuan na nasa gawing Hilaga ay dating baryo ng Gapan at humiwalay lamang bilang isang bayan noong 1777. Kabilang din ang Sierra Madre sa may silangang bahagi, San Miguel, Bulacan sa timog at ang Candaba, Pampanga sa kanluran. So, yung mga ninuno namin, mga Pampango descendants sila, that's the reason kung bakit yung mga tao dito sa Gapan, for instance, ay Chinito, Chinita, Mapuputi, descendants ng mga Chinese na pinatapon ng panahon ng Kastila sa Pampanga. Sa paglipas ng panahon at sa pagkakaroon ng mga pagbabagong panlipunan at pampolitika, ang malaking pueblo ng Gapan ay nahati rin sa iba't ibang mga pueblo o bayan ng Nueva Ecija. Kanina nga ay naikwento na sa inyo ang alamat kung paano naging Gapan ang pangalan ng lungsod na ito na kinuha sa salitang gumagapang-gapang. May ilang ding kwento na nagsasabing ang Gapan daw ay nagsimula rin sa isang halaman na gumagapang-gapang na noon naman ay marami sa dakong ito. Ang totoo, ayon sa ilang tala na nakalap ukol sa lugar na ito, ang unang pangalan ng Gapan ay Ibon, bago pa man ito naging Gapang, hanggang sa nawala na ang letter G sa huli at tinawag na itong Gapan hanggang sa kasalukuyang panahon. Sumiklab ang himagsikan laban sa mga Kastila sa pangunguna ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. Isa ang Nueva Ecija sa lumahok sa revolusyon. Sa mga nakakaalam ng kasaysayan, ang isa sa 8 rays na makikita sa ating bandila ay kumakatawan sa Nueva Ecija. Ang isa sa 8 lalawigan na nanguna sa paghihimagsik at pagkakamit ng kalayaan ng ating bayan. Ang mga ninuno natin na unang lumahok sa revolusyon ay mula sa mga bayan ng Gapan, San Isidro, Cabiao at Peñaranda sa pangunguna nila General Pantaleon Valmonte at General Mariano Llanera. Sa tala ng kasaysayan ng himagsikan, 13 Filipino patriots mula sa Gapan ang itinuring na bayani sa makasaysayang unang sigaw ng Nueva Ecija. Si General Pantaleon Valmonte, plus yung sinasabi nilang 13 martir, 13 martires ng Gapan. Traceable ito dun sa nangyari noong September 2, 1896, yung sinasabing first cry of Nueva Ecija. Significant yun kasi ito yung third na pag-aalsa simula nung ilunsad ni Andres Bonifacio yung first cry of Pugadlawin, pumutok yung sa San Juan. Yun ang second biggest encounter laban sa mga Espanyol. Third yung Nueva Ecija. So from Metro Manila, ang kauna-unahang probinsya na nag-alsa laban sa mga Espanyol ay Nueva Ecija. Nangyari ito sa San Isidro. San Isidro kasi strategic, kaya doon nilagay ng mga Espanyol, yung center din naman ng kanilang kalakal dito. Ang binabantay ng mga Kastila during that time ay yung Tabacalera Warehouse. Meron kasi silang tobacco monopoly during that time. Ang tanim dito sa lugar na to ay hindi palay, tabako. Ang tabako nila ay kinakailangan by law ibenta sa Tabacalera. It's a Spanish company. Meron silang malaking bodega sa San Isidro. Yun ang binabantay ng mga Guardia Civil during that time. Doon din tinayo yung government center nila para mabantayan yung Tabacalera doon. Yun ang pinagmulan nun. Na nung naghulihan na yung mga Katipunero sa Manila, nung maskwil na yung sikreto ni Andres Bonifacio,
nalaman na rin at timbre na rin sa probinsya doon sa mga Spanish authorities na itong mga Pilipino na member ng Katipunan dapat arestuhin. And in fact, may bilin na rito. Ang provincial governor dito, ang pangalan si Leonardo Val. Yung pinaka-head ng Guardia Civil dito, ang pangalan Joaquin Machorro. Si Joaquin Machorro, unfortunately, ay kaibigan nung mga mayor din dito. Malapit siya doon sa magaling PR niya. No? In fact, yung hero natin dito sa Gapan, si General Pantaleon Valmonte, ay compadre niya. Also with Governor Val. Sa punto na, yun nga, nung matimbrehan na ni Leonardo Val sa kanila Joaquin Machorro na mayroong listahan ng Katipunero sa Nueva Ecija, including itong ang General Pantaleon, pinagsabihan niya, compadre, sabi, cuidado, ingat ka. Kasi nakalista ka. Okay? So, ganun ang relationship. Ang storya nga doon is, yun nga, may istorya na noong September 1, 1896, one day bago yung first cry of Nueva Ecija, pinuntahan ni Joaquin Machorro si Pantaleon Valmonte dito. Si Pantaleon Valmonte during that time ay mayor dito. Presidente municipal, yata ang tawag nila or whatever, kung naman ang tawag nila, hindi mayor. So, aarestuhin siya. Tapos, sabi ni Joaquin, compadre, sabi, bukas na lang, September 2, pupunta na lang ako doon. And because magkaibigan silang dalawa, may special relationship, pinabayaan ni Machorro. So, ang ginawa ni Pantaleon Valmonte, tinimbre doon sa mayor naman ng Cabiao, which is si General Mariano Llanera. Nag-uusap sila doon. At depende sa kung anong version paniniwalaan mo, for instance, sa textbook, nagplano yung dalawa na yung puwersa ng Katipuneros from Cabiao at saka sa Gapan would meet sa San Isidro, aatakihin yung kwartel ng mga Espanyol doon. Version ng isang anak ni Pantaleon Valmonte, hindi ganun ang storya. Ang nangyari daw is, mahilig kasi sa music si Joaquin Machorro. Ang gusto nang mangyari, meron kasing dalawang local heroes din sa Nueva Ecija, si General Mamerto Natividad at saka si Marcos Ventus, na unang dinampot ng mga Kastila. Ang balak ni Llanera at saka ni General Pantaleon ay haranahin with a banda si Machorro isang hapon, this is the following day, September 2 nga, at pagbaba ni Machorro ay pakiusapan siya to release yung dalawang kasamahan nila. So, batay sa textbook, ganun nga ang nangyari. May banda ng Cabiao na nauna dun sa grupo ng mga taga-Cabiao na pumunta sa San Isidro. Yung grupo naman ni General Valmonte came from Gapan, papuntang San Isidro, doon sila magmi-meet up. Batay sa textbook, ay na-alarm si General Machorro, bakit anong ginagawa niyang napakaraming tao dyan sa tapat ng kwartel. Pagkatapos ay pinaputokan na ng mga Guardia Civil yung mga Pinoy at nagkagulo na. At based on textbook, 3 araw at 3 gabing naglabanan. Based on story ng anak ni General Pantaleon Valmonte, no such thing. Sabi niya ganyan, nung nagpunta na si General Llanera at saka si General Valmonte kasama yung mga kasamahan nila para pakiusapan si General Machorro na pakawalan yung mga kasamahan nila, si Ventus at saka si Natividad. Siesta time yun mga 3 o'clock. So narinig ni Machorro yung music, nagbihis siya, bababa siya para, mga compadres yan para makipag-usap. Ang hindi nila alam, yung isang anak ni Marcos Ventus, isa sa mga naaresto, ay may balak na assassinate si Machorro. Nagtago siya sa ilalim ng hagdan. Pagbaba ni General Machorro, binanatang pinunteriya, bagsak si Machorro, nagkagulo, hindi alam ng mga Espanyol kung anong nangyari, hindi alam ng mga Pilipino kung anong nangyari, everybody went home. Sino kwento? So, naumit yung 3 araw ng labanan na, come to think of it, mukhang tama yung reaksyon na yun Nagkaroon ng gulo dun sa loob ng kortel. Hindi nila alam sa labas kung ano nangyari. Magkakagulo. Pull out. Ang totoo nun, si General Valmonte ay inaresto September 3, the following day. Dinala sa Calaba, sa San Isidro, firing squad. Ang punto nun is kung naglalaban na ng 3 days and 3 nights sa San Isidro during that time, paano nakapagpadala pa ng tao sa Gapan para arestuhin si General Valmonte dito? Anong ginagawa ni General Valmonte dito kung may labanan kasama si Llanera dun sa San Isidro? Yung 13 martyrs na yan, alam mo yung mga Kastila dun sa nangyayari kay Machorro, di siyempre, benganza. Ang higante kailangan So nagdamputan. Si Pantaleon, unang dinampot, firing squad. Yung member nung kanyang town council,
yung konseho, municipal. Pinagdadampot isa-isa. Among them, si Epifanio Ramos. Ang kanyang rank ay Vice-Teniente Mayor, probably Vice Mayor. Yung Quintintinio, Juez de Paz, Justice of the Peace, yung judge. Si Faustino de los Reyes, Director Secretario, I suppose yun ang pinaka-equivalent sa Municipal Secretary during that time. Emilio Jacinto, hindi ito yung national hero, kapangalan lang ito. Tesorero. So the town treasurer dinampot. Ismael del Corro, escribiente, writer, para sigurong stenographer during that time. Si Juanario Malgapo, puno ng mga Cordillera. I don't know kung pwersa ng pulis nila nung araw yun ang tawag nila, I don't know. Si Honorio Malgapo, Cordillera, so member sa siguro ng security force. Karsada sa tapat ng bahay ko is H. Malgapo, so it's named after Honorio Malgapo. Si Leocadio Liwag, konsehero, that's counselor. Si Severino Chanco, konsehero, counselor din siya. Si Tornino Magno, tsaka si Ramon Tinawe, counselors din siya. It's a massacre. Kung iisip mo lahat ng town officials mo dinampot at pinatay. So, ganun. Ngayon in honor ng 13 na yon, nagtayo ng isang monumento yung noong 1930s yata yun, si Lolo Joaquin Co, who was mayor during that time. Ang tawag dun sa estatwa niya ay Inang Bayan. Okay? Sa motherland, tapos meron siyang base dito. Merong marble plaque dyan sa ibaba, dedicated to sa Rizal. At merong carving doon ng Philippine flag at saka Katipunan flag. Very weird. 1930s na ito. At doon sa gilid niya, ang original doon ito, marble plaques yan. Doon nakalagay yung pangalan ng 13 martyrs ng Gapan. So, yun ang kaisa-isahang, memorial para sa kanila. Maraming kwento at kasaysayan ang nabuo kung ano talaga ang naganap sa makasaysayang mga unang araw na yon ng Setyembre taong 1876. Ngunit sa puso at isipan ng mga Novo Ecijanos, anuman ang totoong naganap ng araw na yon ay hinding-hindi nalimot at hindi kailanman malilimutan. Sapagkat ito ang araw na tumindig at naghimagsik ang mga Novo Ecijanos laban sa mapang-aping dayuhan, alang-alang sa kalayaan ng ating bayan. Ito ang araw ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Ito ang araw ng kabayanihan ng 13 martyrs ng Gapan. Kung taga-Gapan ka, part ng istorya mo yon, part ng kultura mo yon. It has to be preserved. Nakakatuwa nga dito sa Gapan mismo, if you go around, hindi mo makikita masyado yung street signs. Significant yung street signs na yun kasi ini-immortalize doon yung pangalan ng mga 13 heroes natin dito. We always talk about Philippine history in general. Hindi nalolocalize eh. Dapat localize siya para makita yung contribution ng bawat isang community dito sa Pilipinas sa takbo ng Philippine history natin. Papasalamat tayo sa Landmarks ng Net25 for giving us the opportunity na ikwento yung storya natin na omitted sa mga textbooks for the most part. Kaya isang malaking oportunidad sa amin to para malaman naman ng I know worldwide ang inyong broadcast. Maibando din natin sa buong mundo kung ano talaga yung storya ng First Cry of Nueva Ecija through Landmarks and Net25. Tulad ng maraming bayan at dako na ating napuntahan,
Ang isa sa nagbibigay ng kulay sa kasaysayan ng isang lugar ay ang mga old houses o mga Spanish houses o bahay na bato kung tawagin ng ating mga lolo at lola. At marami dito niyan sa Gapan. Katunayan na ang lungsod na ito ay matagal nang umiiral at ang mga bahay na batong ito ang malinaw na katunayan na dumaan nga ang Gapan sa makulay at hitik na kasaysayan. Baka sa mga arkitektura ang European stylistic elements, marami sa mga Spanish houses na ito ay nai-preserve pa at nai-restore. Ngunit meron na rin ang napabayaan na at naghihintay na lamang na gumiray at gumuho. Tulad ng lungsod ng Gapan, ang mga old houses na ito ay larawan ng katatagan at ng tibay, na sa pagdaan ng mga panahon ay hindi nagupo ng anumang kalamidad at naging saksi sa mga nagdaang kasaysayan. Kung pagmamasdan, simple lang ang buhay dito sa Gapan. Probinsyang probinsya ang atmosphere. Sariwa ang hangin, maraming puno. Kahit pa medyo nagkakaroon na ng larawan ng modernisasyon sa ibang dako, lalo na sa may sentro ng lungsod, ay ramdam pa rin ang simoy ng kapaligiran ng isang probinsyang malayo sa Manila. Ang mga kababayan naman natin dito ay talagang kakikitaan mo ng kasipagan at pagsusumikap. Ano man ang kanilang gawain at hanap buhay, mula sa pagising sa umaga ay diretsyo na sa paghahanap buhay. Palibhasa ay pagsasaka ang naging pundasyon ng buhay. Alam naman natin ang mga magsasaka, halos hindi pa sumisikat ang araw ay nasa bukid na. Yun siguro ang namana ng mga sumunod na henerasyon. At sa kasimplehan ng buhay dito sa Gapan, maski sa pagkain ay talaga namang malayong malayo sa mga kinakain natin dyan sa Maynila. Tulad na lang ng mga nakahain sa harapan ko ngayon. Ito ang mga almusal dito sa Gapan na dito nyo lang matitikman mga kakaibang almusal ito. At ito yung mga pagkain na hindi natin nakasanayan o hindi natin natatagpuan sa mga fast foods na kinakainan natin madalas ng ating mga agahan o breakfast. Unahin natin ang breakfast number 1. Mainit na kanin, nalalagyan natin ng gatas ng kalabaw. And don't forget, ang pinaka-importante dito ay ang asin. Ito daw ang isa rin sa nagpapasarap nitong dish na to. Okay? Bukod dyan, matitikman din natin ang kanin, nalalagyan ulit natin ng gatas ng kalabaw at i-prepare natin sa tuyo o kaya naman ay sa tinatawag nilang tinapang alugasi. Naku, masarap din yan. Breakfast number 3, ito naman. Nakikita nyo ba tong itlog? Mga itlog na to. Ito ang tinatawag nilang itlog na abnoy. Baka akalain nyo, ito yung typical na natitikman natin dyan sa Maynila na mga kwek-kwek na nakabalot sa harina, na kulay orange. Hindi, mali kayo. Ito ay mga itlog na bugok na binoil tapos finry nila, nilagyan nila ng food coloring. Hindi katulad ng mga natitikman natin dyan na may harina, medyo may pagka-artificial siya. Ito, authentic to. At saka sabi nila, masarap din to. Titikman natin to mamaya at isasawsaw natin sa sukang maanghang. Naku, ang sarap niyan! At ito naman ay tinatawag nila ditong binabad. Binabad sa ano? Binabad sa toyo. Ito rin yung kilala na tinatawag na tosinong Tagalog. And this one naman is the longganisang Tagalog. Nakapares pa rin syempre ng ating kanin. At meron din tayo ditong kesong puti na ipapalaman naman natin sa ating tinapay. Pwedeng pandesal, pwedeng yung tasty bread, o kung ano mang tinapay ang gusto niyo. Meron din tayo ditong puto bumbong. Yan, tinatyo. Sikat na sikat to dito. Diba? Dito sa Nueva Ecija, all year round, may puto bumbong at masarap talaga. And lastly, ang pinakasikat na pagkain na alam ko dito sa Nueva Ecija ay ang buro. Mukhang masarap. Masarap. Ito daw, hindi mo kakainin nang siya lang mag-isa. Siyempre, isasawsaw mo dito yung talong o kaya okra or pwede rin kahit na anong gulay na steamed na gusto nyong ipares dito. O ano? Tara na! Kainin na natin to. O tara na kuya. Tara po. Kain na po tayo.
Sa mga nagnanais pumasyal at magbakasyon sa Gapan ay hindi naman magiging problema ang matitirhan at matutuluyan. May mga hotels at lodges na maaaring mag-accommodate sa mga turista at bisitang magsistay ng ilang araw sa Gapan. Isa na rito ang Sansu Lodge na nasa Barangay Bayanihan, malapit sa Gapan City Hall. Madaling matagpuan dahil along the highway. Kung may accommodation na kayo at makakainan naman ang hahanapin ninyo, mas lalong maraming yan sa Gapan. Hindi lang basta restaurant o eatery, kundi restaurant na makikita ang identity ng Gapan at ang pagiging Novo Ecijanos. Kabilang sa mga sikat na restaurant dito sa Gapan ay ang Poncianas at ang Lou's Kitchenette. Sinasabing ang pinakamagandang lugar para sa bonding time o quality time ng mga pamilya o magkakaibigan ay sa hapagkainan. Yan ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang lugar na ito na ating papasukin dito sa Gapan, Nueva Ecija. Ang Lou's Kitchenette, kung saan hindi lang masasarap na pagkain ang sasalubong sa inyo. Nandyan din ang kanilang magigiliw na crew at higit sa lahat, ang relaxing ambiance ng kanilang lugar. Nag-umpisa kami dito ng kapis lang ito, kapis. Then, yun ang first building. Then, na-renovate, siguro dala ng kumikita ang business. Naging sliding window. Then, later on, siguro years nagdaan, naging naging ganyan, aircon na. Ayun, hanggang sa nagpatuloy siya, dumami ang suki namin. Hanggang sa yun nga, naisipan namin na baka kailangan mag-expand kami. Dumami ang empleyado. Kinakilala na ng Lou's Kitchenette na isa sa magandang restaurant sa bayan ng Gapan. Pag maganda yung lugar, pag nakikita nilang nababago o lalong naaayos, mas magugustuhan nila. Then, nakita nilang maliit pa rin ang space para sa mga reservations. Talagang marami na. So, napilitan na ako nagpagawa ng isang building for reservations only. Pagka yung mga baguhan dito na dumarating dito sa Gapan, hindi alam ang Lou's Kitchenette. Sumakay sila ng tricycle, sumakay sila ng kahit anong van. Lou's Kitchenette lang sabihin nila, alam kung saan sila dadalhin. So, ibig sabihin, pag Lou's Kitchenette, Gapan, sabi ng mga taga rito, basta raw sinabing Lou's Kitchenette, ang ibig sabihin daw nun ay Gapan. Kasi nga naman, bukod sa masarap na ang mga putahe dito, ay nagkaroon pa ng tatak ang Lou's Kitchenette bilang isa sa mga landmark ng Gapan City. Pasalubong? Saan? Pastillas at sweet products. Naku, halika na. Puntahan natin. Siguradong masarap yan at magugustuhan ng mga pasasalubungan natin. Oh, pampasalubong ba ang hanap ninyo? Siyempre, hindi mawawala yan dito sa Gapan. Maraming mga tindahan ng mga sweet products o sweet delicacies dito sa Gapan. Andito kasi tayo ngayon sa lugar na tinatawag nila ditong Bukana, kung saan dumadaan ang mga provincial buses galing nga sa iba't ibang probinsya sa norte. At dito sila nagbababa o nagsasakay rin ng mga pasahero at ang iba ay sinasamantala rin ang pagkakataon para makabili ng mga pagkain at pampasalubong tulad ng pastillas, may chicharon, may sampalok, may pulboron at merong din butong pakwan at marami pang iba. Kaya tara na, mamili na tayo. Speaking of butong pakwan, may nakapagsabi sa amin na may paghawaan daw ng butong pakwan dito sa Gapan. Paano nga ba ginagawa ang butong pakwan? Mula sa mismong pakwan ay iipunin ang mga buto para gawing butong pakwan. Isipin mo kung gaano katagal gawin yon.
nila yung mga butong pakwan sa kawaling malaki, parang kawan to eh. Tapos, pag tuyo na yung butong pakwan, okay na siya. Ready to eat na yon kuya, pagkatuyo na. Pwede nang kainin. Opo. Bibilang pa po namin ito ng mga ilang minuto. Ibibilad nyo pa. Bibilang po sa araw yan. Ilang minuto po? Mga 15 minutes, baka ganun. Tapos ready to eat na. Opo. Okay. Nakakapagod din no? Tayo mga Pinoy ay mahilig sa kutkutin, tulad ng cornet, butong pakwan at iba pa. Lalo na pag nanonood tayo ng TV o DVD, o kaya ay nakatambay at nakikipagkwentuhan. Pero sino mag-aakalang ang mga paborito nating butong pakwan ay napakahaba pala ng proseso na pinagdadaanan bago pa natin makutkot at ma-enjoy kainin. May isang title na hawak ang gapan na talagang ipinagmamalaki rin ng mga kababayan nating taga rito. Ang pagiging footwear capital of the North. Sa dami na ng napuntahan nating lugar, meron na rin tayong mga napasyalan na meron ding mga pagawaan ng tsinelas at sapatos tulad ng Marikina at Laguna. Pero ang pagiging footwear capital ng Gapan, medyo may kaibahan ng konti ang kwento ng pagsisimula. Kung ano yon, ang mga kababayan nating gumagawa ng tsinelas ang ating tatanungin. Gano'n na po katagal itong paggawaan? Bata pa po kami. Talagang sinelas na po ang namin, hanap buhay namin. Magulang pa po namin. Pasali-sali lang, wala sa magulang. Opo. Tulad namin, nalipat na sa aming mga anak. Paano po ba inuumpisahan ang paggawa ng mga tsinelas ninyo dito? May tinatawag po kami na pattern. Tapos mayroon din po kaming mga machine na ginagamit. Sanay na sanay. Kumbaga, bago siya mabakbak, May tahina, oo. Kasi ganito din naman yung ginagawa sa mga sapatos pag natanggal yung ilalim, di ba po? Ito pong mga tsinelas na ito, itong natapos na, saan niyo po dinadala? sa Baclaran, Metro Manila, Baclaran. Paano niyo po kino-quality check yung mga products? Halos kabisado na rin po namin sila eh. Kumbaga, yung mga manggagawa po, may malasakit din po sa nagpapagawa yan. Hindi rin nila basta niyayari yung tsinelas na porket hindi namin nakikita, hindi na nila ginagandahan yung trabaho. Hindi po. May tiwala po kami sa kanila, tsaka sila may tiwala rin po sila sa amin. Dati pala ay wala namang industriya ng paggawa ng tsinelas dito sa Gapan. Kailan lang nagsimula na magsulputan ang mga tindahan at paggawaan ng tsinelas dito na hindi tulad sa ibang bayan na ating napuntahan. Ang mga ganitong industriya ay bahagi na ng kanilang kultura at kasaysayan. Pero ang Gapan, ngayon pa lamang nakikilala, ngayon pa lamang nagiging kultura at ang industriyang ito ay malaki na ang naitulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan at sa ekonomiya ng lungsod. Ang bigas na pangunahing pagkain nating mga Filipino
Bagamat sa paglipas ng panahon ay medyo naiimpluwensyahan na ng modernong pamumuhay maging ang ating pagkain. Hindi pa rin nawawala ang kanin bilang staple food nating mga Pinoy. Pero ang tanong, paano nga ba nakararating sa ating mga hapagkainan ang kanin? At ano-ano nga ba ang mga pinagdadaan ng proseso para lamang mabigyan tayo ng masasarap na butil ng kanin para sa ating kabusugan at kalusugan? Gaya nga ng madalas nating naririnig sa mga mas nakatatanda sa atin, di ba? Huwag mo sayangin ng kanin. Hindi mo alam kung paano pinaghihirapan ng mga magsasakang pag-aani. Di ba? O, kumain ka na. Sige na. Oo nga naman, sa tuwing pag-uusapan natin ng kanin, ang mga kababayan nating magsasaka sa Central Luzon ang ating naaalala. Gaano nga ba ang pinagdadaan ng sakripisyo at hirap ng ating mga magsasaka? Ang isa sa mga industriya dito sa Gapan ay ang tinatawag nilang kiskisan o rice mill. Marami dito niyan sa Gapan. Bawat barangay ay may makikita tayong parang malaking bodega. Sa loob ng bodegang yon ay ang makinaryang gumigiling ng mga palay para tanggalan ng balat. Ang rice milling ay isang proseso na isang crucial step sa post-production ng bigas. Ang basic objective ng rice milling system ay tanggalin ang balat ng palay para maproduce ang puting butil, ang bigas, ang ating staple food. Hindi madali ang sistemang ito dahil mahaba-haba rin ang pinagdadaanan para makapag-produce ng primera klase at malinis na butil ng bigas. Pero ang rice milling ay ang huling proseso sa mahabang proseso ng pagpuproduce ng bigas. Ang una syempre ay ang pagtatanim ng binhi ng palay hanggang sa ito ay tumubo at aanihin at saka pa lamang dadalhin sa kiskisan. Maganda siguro makita natin ang buong proseso ng pagpuproduce ng palay. Mas interesting yon. Kaya samahan nyo na ako sa bukid. Pasyalan natin ang mga kababayan nating mga magsasaka. Samahan natin sila sa kanilang pagbubukid. Mula sa bayan ay naglakbay kami papuntang bukid. Malayo-layo din ang biyahe namin. Pero paglagpas pa lamang namin ng main highway ay kita na namin kaagad ang malawak na kabukiran. Wala talagang matatanaw kundi bukid. Mabuti na lang at pinaunlakan kami ni Tatay Tasyo at isinama niya kami sa bukid niya. Tamang-tama, kasalukuyang inaayos pa lamang ang bukid para sa paghahanda sa pagtatanim. Eksaktong inabutan namin ang umpisa ng proseso ng pagtatanim ng palay. At ngayon, nandito naman tayo sa isa sa mga bukid dito sa Gapan, Nueva Ecija, kung saan kakausapin natin ang ating mga kababayang magsasaka at susubukan ko na rin kung paano ba talaga ang magsaka. Bakit ko po kailangang alisin itong mga putik sa ilalim, Tay? Para yung tubig manatili sa pitak, hindi umalik. Ah, opo. Tay, pagka naayos na po lahat to, ano pong kasunod na ginagawa? Ano na, alis na yung tubig, sasabugan na ng palay yan. Ang pagsasabog po, basta igaganon-ganon lang? Hindi, nasa sistema rin ng paghahagis. Dapat ang paghahagis ng punla, ng binhing palay, parehas ang paghahagis. Hindi dapat na siya bukol-bulkol, dapat parehas yung kanyang magiging paghiwa-hiwalay. Pagkaraan ng 20 araw, yung punla bubunutin.
At saka pa lang yun itatanim. Meron din isang sistema, hindi mo na bubunutin, iintayin mo na siya na mamunga. Hindi mo na siya ililipat. Ang tawag doon, sabog tanim. Yun ay magkaiba. Ang pagkakaiba noon, yung itinatanim, kahit matuyo ng bagya yung kinulang sa tubig, matibay pa rin yung palay. Itong bukid ang paghahanda nito, nang una, kamukha nung ginawa mo, pila-pila natin, dinadamuhan ng pilapil, tinatabasan. Inaayos muna yung pilapil para pagka nagpatubig ang magsasaka, yung tubig hindi umaalis sa pitak. Naaararuhin, ihahanda bago mataniman. Gaano po katagal bago natin maani itong mga pag nagtanim na po tayo ng binhing, palay? Ang palay kasi sa ngayon maraming variety. Meron tayong variety na 90 days lang, pwede nang anihin. Meron naman tayong yung mga hybrid rice ngayon na 110 days, 115 days, pwede nang anihin. Meron namang bigas na masarap, tawagin nila mga masasarap na klase ng bigas. Kaibahan nun, hindi siya masyadong maraming umani, kaya sila mahal. Meron naman tayong binhi na mapakaraming umani, kaya lang yung kanyang mga bigas, hindi talaga masarap. Yun. Pagkatapos tayo na tumubo yung palay, Palay. tataas po yan, sabi niyo hanggang dito po, diba, tataas siya. Paano naman ang gagawin natin? Di Kasi gagapasin ngayon, yun. wala tayo eh. Gagapasin, ilalagay sa thresher, lalabas na yung palay. Palay na lang. Mm. Ano? Pagka naging palay naman ibibilad mo sa sikat ng araw, kaya sa dryer, para mo maidala sa miller, para may bigas na siya pagka nagaling dun. Yun pala, saka pala. Yun. Napakarami palang pinagdaraanan nitong pagtatanim at pagsasaka ng palay. Isipin nyo, mula pa sa bukid, sa pagpapatubig ng bukirin at sa paglalagay ng pataba sa lupa ay talagang sakripisyo na. Tapos magtatanim ng binhi ng palay. Naku, ang sakit daw sa likod nun. Maghapong nakayuko. Di ba sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro. Nakababad pa ang paa mo nun sa tubig, ha? Pagkatapos, hihintayin mahinog ang palay. Medyo may katagalan yon. Pero hindi nagpapahinga ang mga magsasaka nun. Halos araw-araw ay inaalagaan niya ang mga palay sa bukid. Pagdating ng panahon ng anihan, yun daw ang masayang tagpo. Papaano? Sama-sama ang lahat sa pag-aani sa bukid. Kahit mainit ang araw, tutok sa paggapas. Pagkagapas ng palay, tatanggalin naman ang mga palay sa tangkay at saka pa lamang ilalagay sa sako ng mga palay. Talaga palang napakahirap ng pinagdaraanan ng mga magsasaka sa kanilang pagsasaka. Pero hindi pa doon natatapos yun. Matapos maibenta ang mga naaning palay sa mga mamimili ng palay, ang mga sako ay dadalhin sa mga konuhan o rice mill para ang mga palay ay maging bigas. Ang mga butil ng bigas ay isasako at yon ang dadalhin sa mga rice retailers at yon ang ating isasaing at ihahain sa ating hapagkainan. Diba? Ang hirap, no? O, isipin nyo ganito ang ginagawa ng mga magsasaka. Halos araw-araw para lang magkaroon tayo ng bigas na kakainin. Kaya huwag kayong mag-aaksaya ng bigas, Tandaan niya. Tay, gano'n na po kayo katagal na nagsasaka? Dito na ako lumaki Oo. pagsasaka. Nakamulatan nyo na po ang farming, ano? Meron ditong mga nakapag-aral na sinuwerte, Opo. hindi sila nagsasaka. Ngayon, yung mga kamukha ko kasi, ang tatang ko magsasaka. Opo. Kaya ako magsasaka rin. Opo. Pero Tay, kahit na hindi kayo sa mga establishment nagtatrabaho, hindi naman mabubuhay yung mga tao kung hindi nyo aanin itong mga palay na to, itong mga bigas na to. Dahil ito ang staple food natin mga Pinoy. So para sa hindi po pwedeng mawala kayong mga farmer. Totoo yun. Di ba po? Kasi tayo wala tayong kakainin. Pero tayo, wag po kayong mag-alala. Kami naman talagang kayong mga magsasaka, pinapahalagahan namin to, mga ganitong bagay.
nga ba't bayani ring maituturing ang ating mga kababayang magsasaka? Hindi natin kayang tumbasan ang sakripisyo at hirap nila. Hindi natin kayang tapatan ang dedikasyon at sipag nila sa paggawa. Hindi iniinda ang ulan at init ng araw. Ang pagal na katawan sa maghapon ay ilalatag lang sa papag at sa kinabukasan ay muli na namang lilinangin ang bukid upang magkaroon lang tayo ng ating ihahain sa ating mga lamesa. Saludo po kami sa inyo. Tulad din ng maraming bayan at lungsod sa ating bansa, ang Gapan City ay patuloy sa pagsisikap at pagpupunyagi na maiangat ang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan, kasabay ng pagtataguyod sa mga adhikaing pangsibiko, pampolitika at pangkultural. At inaasahang sa darating na panahon, ang Gapan ay hindi lamang ituturing na isang highly agro-industrialized city, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay makapamumuhay ng payapa at masagana. Kasaysayang ito ng Gapan ang nagbibigay ng mas lalong magandang larawan kung ano ang Gapan sa kasalukuyan. Magdaan man ang maraming panahon, kailan may nakaukit na sa lungsod na ito ang mga sakripisyo, kagitingan, kabayanihan at tagumpay ng ating mga ninuno sa makasaysayang lungsod ng Gapan. Ngunit higit sa lahat ng mga ito ay ang paglingon ng Gapan sa kanyang pinagmulan, sa kanyang nagdaang kasaysayan at sa pagbibigay halaga at karangalan sa mga anak ng Gapan na hindi lamang nag-ambag para sa pagtatanggol at pakikipaglaban para sa kalayaan ng ating lahi, kundi ang kanilang kabayanihan at kagitingan ang naging pundasyon upang ang kasalukuyang henerasyon ay matutong lumaban at magsikap para matamo ang kasaganaan, kaunlaran at kapayapaan. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama sa paglalakbay ng Landmarks. Landmarks would like to thank the following: